Magandang umaga, Pilipinas! Today is Friday. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras na punong-puno ng talakayan at kwentuhan. At syempre, sama-sama pa rin natin pag-uusapan ng mga hot issues na tiyak na kapupulutan natin ng aral at kaligayahan. Pero bago yan, sabay-sabay muna namin kayong babatiin ng... Good morning, boss! Good morning, Audrey and Jules! Happy Friday! Happy Friday! Biyernes na naman. Weekend na naman. Anong gagawin niyo this weekend? May coverage lang ako. Oo nga, yung Waterworld Day. Tama, ikaw? Ako tayo. Taping at saka school. Taping? Wow. Ikaw, at Carla? School. Ako wala. Wala. Ako na lang din. Baka sumama ako sa Waterworld Day. Pwede ka mag-PE sa amin. Hindi, thank you. Pero syempre, kailangan din natin pag-usapan ng mga napapanahong issues. Kaya naman simulan na natin ang ating Teka Moment! Una sa ating Teka Moment dahil ngayong Marso ay Women's Month. Syempre hindi naman po nagpahuli ang mga officials ng Pangasinan dahil namimigay po sila sa eskwelahan o sa mga eskwelahan ng mga booklets. Ito po mga booklets ay about Code of Ethics for Media and Guidelines to Protect Women from Discrimination in Media and Film. At ito po nga ang Pangasinan, they criticize some advertisement where women are in so-called sexy outfits or poses. Nagbigay nga sila ng mga examples. Like for example, yung mga advertisement or commercials ng alak. Siyempre, di ba? Kumbaga, alak daw yung ina-advertise. Pero dapat ba? Kailangan ba talagang naka-sexy outfit ang mga kababaihan? Usually yan sa mga kalendaryo. Yes, sa mga kalendaryo. Di ba? Mga naka-two-piece. Parang silaw. Magazine. Mga magazines. And napakaganda ng booklet na to. Para of course, dagdag na kaalaman para sa ating mga kababaihan. Jules, kung maalala mo din, no, nung Lunes, namimigay din sa PIA ng mga booklets naman about anti-human trafficking. So, napakadami ng, alam mo yon, again, karapatan ng mga kababaihan, ang daming pinamimigay ng mga ganito, booklets, para po sa dagdag na kaalaman nating mga kababaihan about our right. Saka kasi marami na rin dun sa booklet na yun, nabasa ko siya, maraming mga cases na rin na talagang nahuhuli. So talagang gumagana yung batas na to. Pero siguro dapat alam din nila yung kanilang karapatan, ano? Kaya importante yung may mga booklet na ganito dahil ang mas ma-empower ang mga kababaihan natin dito. Kung alam na alam nila kung ano yung batas. Kasi may mga basic na activities doon na hindi mo akalain na nalalabag na pala yung karapatan mo. Katulad ng ano? Well, to the basics of name calling, as simple as that, nalalabag na yung karapatan mo. Tapos even sa pagsusuot ng babae pa, kunwari, maiksing shorts or skirt, hindi kasalanan ng babae yun na yun yung suot niya. Ibig sabihin, ang may mali, yung lalaki Oo mismo. Naman. Oo, di ba sabi nga dati ni Attorney Maris, yung mismong sipo lang sa babae, may nilalabag na silang karapatan ng mga kababaihan. Okay. Kaya Audrey, tigil-tigil mo yan. Kaya mga kababayan natin dyan na medyo mahilig sa mga ganyang pamamaraan sa babae para mapansin, tigil po muna natin. Mas maganda yung decente ka mag-approach sa isang babae. Okay, susunod nating Teka Moment. Pinapaalalahanan po ng DOLE yung ating mga kababayan, yung mga nagbabalak mag-abroad, na mag-ingat po sa mga recruiter na nangangako ng trabaho sa abroad pero ang ginagamit ay tourist visa. Ito po kasi ay minsan nahihikayat yung ating mga kababayan dahil mabilis na proseso ito. Wala ka nang hihintaying visa dito sa may Pilipinas. Pupunta kang direkta sa mga bansa na gusto mong puntahan na tourist visa at papangakuan ka na dun ka mabibigyan ng trabaho. Ako naman ang tanong ko, di ba? Again, tourist visa yan. Siguro nga pinakakuan ka na merong trabaho na naghihintay sa'yo. Pero bakit mo iti-take yung risk, Audrey? Alam niyo kasi dahil yun nga, may pangako, no? Tapos mas mura siya. Wala kang placement fee na babayaran. Kung baga, mas maliit ito na halaga kaysa dun sa may normal na proseso. Ngayon, ang risk dito, kasi na-witness ko ito mismo, dahil sa Macau dati nung ako bata-bata pa, siguro mga 10 years ago, pumunta rin ako dyan as tourist. Then naghanap din ako ng trabaho na dahil meron nga akong kaibigan na nangako rin ng ganyan. Wala talaga. As in, nawala na siya. Pagdating mo, wala kang trabaho, walang trabaho naghihintay sa'yo. Pero kahit pa paano, nakahanap ako ng trabaho doon. Sariling diskarte doon. Pero may mga na-witness ako na mga kababayan natin. Kasi ang una kong tinapos ay HRM, ano? So sa hotel talaga yung una kong mas well-versed ako sa ganung trabaho. Okay. Pagdating ko doon, yung mga kababayan natin doon na talagang wala silang makuhang trabaho. Kasi merong yung tourist visa, merong 2 months ata or 1 month na pwede ka lang magstay sa lugar na yon. Pag sumobra yon,
tapos wala ka pang pera, wala silang pera, ang nangyayari doon, napupunta sa prostitution or sa mga masasamang o illegal na gawain. Para lang mag-survive, no? Para lang makasurvive or di kaya para lang makauwi or still hoping na makakahanap pa sila ng trabaho. Pero to be fair sa POEA and DOLE naman, gumagawa naman silang paraan para accredited agencies lang yung pupuntahan ng mga OFWs. Oo, yun na lang yung puntahan nila. Kasi naman i-risk nila, again, mapanganib yan, pwede kayo ma-deport. Di ba, misalo pa kayo hindi makapunta sa ibang bansa para makapagtrabaho. At saka sinecheck dyan kung may visa ka. Yes. Pag yung ibang mga policemen, yung mga food patrol, pag check, nakita foreigner ka, hahanapan ka ng visa. Dapat dala mo anywhere. Dapat dala mo. Okay. Ayan, so at least marami tayong mga nalaman na bago hinggil sa issue na yan. Kaya naman mula sa ating Teka Moment, tuloy-tuloy pa rin ang ating live discussions ngayong Workday Friday. Unang-una, pag-uusapan natin ang mabuting umaga mula sa SSS, duties and responsibilities of employer members of SSS. Pag-uusapan din natin ang PhilSports Basketball Association o FBA. Gayon na rin ang 15 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. At dahil marapit na rin ang Holy Week, pag-uusapan natin about faith naman to, divine healing and exorcism. Nako, very interesting yung exorcism na yan. Pero mapapanood din po natin ang ASEAN TV, Joe on the Go, I Love My Culture at ang Fridays. Okay, sa mga boss po natin, maaari nyo rin po kami makasama via Facebook sa @Facebook/GMorningBoss, sa Twitter @Twitter/GMorningBoss, sa YouTube PTVPH, at maaari nyo rin po kami mapanood via live streaming sa www.ptv.ph.